Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Kasi yung sinasabing blankety blank, yung maraming blanco, totoo yun, kaya hindi ako pumirma ng BICAM. Yan, alam niyo yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Mukhang ang tinutumbok mo ay si Speaker. Isipin nyo, ilang trilyon yon? 1.3 Trillion trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? So agree ka na ito ang most corrupt budget in history? Sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala kasi narito ang Balitang Pinoy TV. Makasama natin ngayon, kapatid ng presidente, kaalyado ng mga Duterte. Sa gitna ng mainit na bangayan ng dalawang makapangyarihang pamilya sa bansa, ang kanyang paninindigan ay manatiling tapat sa taong bayan. Senator Imee Marcos. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Nako, Alvin, long time no see. Oo nga, it's been, sabi mo, dekada na bago since the last time nag-usap. Huwag kang ganyan. Walang nagbabanggit ng edad o panahon. Walang edad, walang edad. Magsisimula na po ang Harapan 2025 ngayon. Your 20 minutes will start now. Bakit kailangan pa ng 6 na taon ang mga tao kay Imee Marcos sa Senado? Nako, marami pa akong trabahong bitin. Masama ang bitin sa lahat ng bagay, sabi nga. Pagkat, alam naman ninyo, kami yung senador na yung termino namin, naputol halos ng COVID. Kaya nasimulan ko, yung mga dapat kong simulan, yung talagang pinakamimithikon na mabigay ng libre ang lupa sa mga nagsasaka. Sabi nga ng ating national anthem, lupang hinirang. Bakit lupang hinarang? Mula pa nung panahon ng tatay ko, 52 years na, hindi pa nabibigay yung mga titulo ng mga tunay na nagsasaka ng lupa. Kaya, nung panahon ng pandemic, na-waive ni Presidente Duterte yung penalties ng mga utang nila, tapos si Bongbong, nung naupo, agad-agad naman yung executive order, tinanggal yung interest, abay sabi ko, lubos-lubusin na natin yung utang totally natanggal na dahil sa batas na naipasa natin. At ngayon, ang problema, ikaw taga-Negros, alam mo yan. Naku, hindi pa tuyo yung titulo, nakaprenda na. So, kailangan tuloy-tuloy ang tulong, alalayan natin all the way sa abono, nagtaasan, krudo, binhi, makinarya, hindi nila kaya, baka ibenta na ulit. So, tulungan po natin. Isa pa, bitin din yung tulong natin kasi nabigyan natin ng social pension ng matatanda, yung 1,000 pesos kada buwan, na expand na natin yung centenarians. Yung nanay ko nakaabang na kasi sa magwa-100. 96! A very young, 96. Pero na-expand natin kasi iilan lang naman na abot ng 100. So 80, 85, 90, 95. Kawawa naman at talagang nagkakaproblema nila sa edad na yan. Ayun, yan ang mga bitin kailangan. Yung PWD din, di ba? Kasi talaga naman ang laki ng gastos sa severely challenged. Tapos, yung mga magsasaka, mangingisda natin na marginal, naku, hindi naman maibibigay yan sa konting tulong. Kailangan tuloy-tuloy, sana sahod na, konting dignidad, at wag na silang papilahin. Ang hirap-hirap, naging sugal na lamang ang agrikultura. It appears that the lines have been drawn, di ba? So, ang Imee Marcos, hindi ka pipili ng side. Hindi ka sige, all the way Sara ka. Or, hindi, balik ako all the way sa kapatid ko. Ako all the way Pilipinas. All the way Pilipinas, all the way bayan, all the way pro-poor. Hindi ko kaya pili-piliin. At sabihin ko na yung totoo, hindi ako natural na politiko. Hirap na hirap ako sa bangayan ng bangayan. Matapang ako sa matapang, pero makipag-away, bakit? Ayaw mo ng Mahal ko conflict. sila. Ayaw mo ng conflict, Senator. Well, it takes up time. It's a waste of time and energy, and there's so much work to do. Napakadaming trabaho, ang daming suliranin. Sa problema palang bigas talagang masakit na sa ulo. Sa gasolina pa lang, paano isosolve yan? How is your relationship with your brother? Well, Nag-uusap ba kayo? nag-uusap naman, pero syempre, nasasaktan ako pag sinasabi lagi, ba't mo inaaway ang kapatid mo? Sinasabi ko nga, hindi ko inaaway ang kapatid ko. Ang ginagawa ko, nagpapaalala lang, kasi abala ako sa mga iba na linalagay siya sa panganib, mamaya mapahamak siya. Kung tutuusin, ako talaga ang malaki ang taya dyan sa administrasyon. Gusto ko magtagumpay. Pagkat, sa unot dulo, ako ay Marcos . Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas yung dinanas namin. Sino pinariringgan mo?
mo? At marami. baka overtime tayo. Hindi, biro Hindi, lang. tama, Pero paano- ibig ko sabihin, Yeah. for example, noong nakaraang taon, nakita natin, napapaltan yung konstitusyon sa pamamagitan ng suhol. Pinapirma ng suhol. Abay, tinigil rin niya. Nung sinabi ko, nako, hindi maganda yan, tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Nagsalita ako, sabi ko, wag na natin gawin yan, abala yan, magulo. Sana respetuhin ng iba. Sinabi na rin niya na wag tumulong dyan. Tapos, ngayon, eto yung budget. Di nag-privilege speech ako sa Senado, nagulat ang iba, sabi, ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway, wala siyang kasalanan dyan. Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta, nilulustay ang pera at talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Mukhang tinutumbok mo ay si Speaker. Kung minsan, nung nagkaroon ng problema doon sa konstitusyon, talagang pinagtatanggol ko naman yun. Talagang pinagtatanggol natin ang batas, ang konstitusyon. Eto nga, yung magkabilang panig, kahit na iipit ako, nasasaktan ako, sige na lang. Ganyan talaga. But how would you describe, yung tanong ko kanina nabitin, ano ang description mo sa relasyon mo sa presidente? Are you in speaking terms? Oo naman, Or paano ang kapatid ko at ako, kailanman di naman kami nag-aaway. At alam ko, minsan nagtatampo yan. Kasi aminin ko, masakit akong magsalita, dire-diretso. Hindi ko nga alam paano, masyado kong prangka. At yun, pero bilang manang, responsibilidad ko na sabihan siya, na warningan siya, na baka ito ang magpapahamak sa'yo. Ayun. So may basehan ang pag-question sa budget? Oo naman. Sige, anong Hindi basehan? nga ako pumirma eh. Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, Magkaiba. dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety blank, yung maraming blanco, totoo yun. Kaya hindi ako pumirma ng BICAM. Kasi walang laman eh, nakakatakot. The amount of, open parenthesis, blanco, close parenthesis, ilang pahina yun. So hindi obra sa'yo na aayusin? Sabi ni Kimbo, aayusin ng mga technical experts daw. Aray ko! So hindi obra sa'yo yun? Hindi pwede yan. Alam niyo, yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Kung mga technical at kung sino-sino ang magpipilin na blank, nakaka-nervous yata yun. Huwag tayong papayag. At saka hindi naman technical. Isipin nyo, ilang trilyon yon? 1.3 trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Baka VIP lang ang nakasulat eh. So ang sinasabi itago ninyo, natin sa pangalan ng, di ba? Sino? Sige, Ewan, pangalanan mo. hindi ko alam. Pangalanan Bakit mo. VIP? Kasi wala na nakalista 1.3 trillion. Walang listahan. Sino nga may pakana Tama nun? ba yun? Hindi ko alam. Basta dumating na lang sa amin na ganun. So ang sinasabi mo ay labas dito ang presidente. Well, palagay Walang ko- problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung legislatura, the House and the Senate leaders. Hindi ko alam kasi yun nga, nung pinapunta kami sa BICAM, napunta ako minsan. 1 minute lang, nag-picture lang. Ganun lang, tapos na? Tapos na. Di nag-alisan na kami. Sabi ko, ano ba yun? Picture. Hindi, bibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong kasi fina-follow up ko yung mga flood control. Di ba, yun kasagsagan yun ng 6 na bagyo. Inaasahan niya ng tao. Nasaan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous ako. So, sabi ko, tiisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, maski ang Pangulo na may problema, yung flagship project niya, tinanggal. Hindi na pondohan, miski yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport, lahat na inaasam-asam ng ating bayan, ng ating tao, ay hindi na isasatupad at tinanggal para sa mga kalokohang mga, kung anik-anik na lang. So agree ka na ito ang most corrupt budget in history? Is Well, that an appropriate word term ba yun? Well, wala naman ako dito nung dekada 30 at Commonwealth at yung mga nakalipas. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto miski sa Pangulo. Yung mga flagship project, hindi na inilagay. Lahat linagay sa unprogram, which is wala lang, ala chamba. Paano naman yun? Ang lalaki ng tula. Yung irigasyon, iniiyak na yan ng mga magsasaka. At ang luma-luma na, dekada 70 yun sa panahon pa ng tatay ko. Senator, ang luma-luma na. Pipit na tayo ngayon sa mga may init na usapin sa ating Go. bansa at nais naming malaman ang iyong pananaw at paninindigan sa mga ito. Meron tayo 10 tanong. Hopefully, masagot mo lahat. Susubukan nating sagutin sa abot na ating makakaya sa loob ng 6 or 7 minuto siguro. Okay. Pick one and I'll read. And you have to answer, okay?
Tiningnan mo pa. Kaya ko yan. Ano po ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Okay, ang ating konstitusyon, inatasan ang COA na siyang magbusisi ng paggamit ng lahat ng pondo, including the confidential fund. Sana inantay na lang natin yung report ng COA na buo. Pero andyan na yung Quadcom. Sa palagay ko, yung Quadcom, marami nang naungkat na mga ebidensya. Given na marami ng ebidensya, ba't hindi na lang nila isampa yung kaso sa korte kung sapat na? Kasi hindi naman nagpapataw ng parusa, nagja-judge ang ating mga legislatura, kundi in aid of legislation. Okay. Napipintasan tuloy kami na in aid of re-election. Another one, please. Okay. Naku, parang maghuhula si Alvin. Madam Auring. Ano yan? Sa iyong pananaw, maituturing bang pork barrel o hindi ang akap o yung ayuda para sa kapos ang kita program fund? Okay. Yung akap na yan, sabihin ko na yung ayuda, talaga nung panahon ng COVID, kailangan ng tao. Talagang ayunan ko ng bonggang-bongga yan. Pagkat, alam ko na hindi makapaghanap buhay, walang lumalabas ng kalsada sa todong lockdown. Pero, hindi naman pwedeng forever ayuda. Hindi naman tama yun. At kung magkakaroon ng ayuda, ng akap, AIX, pwede ba? Dapat maliwanag ang alituntunin yung guidelines. Kung may namatay, funeral expense. Kapag may sakit, dialysis chemo. Pag nasalanta ng bagyo, klaro, biktima ng bagyo. Pero hindi ata yan ang nangyayari. Ang labo ng mga guidelines. Wala pang guidelines. Marami pang reklamo na palakasan daw kay barangay at kay congressman. Ang sakit naman nun. So, dapat maibigay dun sa talagang nangangailangan. So ang tanong, pork barrel ba o hindi? Pork barrel kapag hindi nagamit ng maayos. Another one, please. Okay. Sabi dito, pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Ang tagal na nito. Paulit-ulit yun. Hindi pa rin nagagawa. Naman. At nakakatuwa kasi minsan yung mga naglalabi mismo kababaihan. Pero masasabi ko, kinakabahan ako sa divorce. Bakit? Kasi parang masyadong binabaliwala ang kasal at ang pamilya. Ang ginawa ko at yung panukala ko ay yung legal separation, pinalawig ko ang mga grounds. So mas marami siyang grounds at binibigyan ng laya ang mag-asawa na magpakasal muli. So may second chance. Higit sa lahat, sisimplehan natin ang proseso. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman